Hello Pastor EJ, nagsisimula po akong kilalanin si Jesus. Pwede po bang gawan nyo ako ng advice tungkol sa pagsubok na Jesus sa mga katulad ko? Napansin ko kasi sunod-sunod po ang pagsubok sa akin at sa buong pamilya ko na hindi ko naman nararanasan dati. Oo nga no, bakit nung lumalayo tayo sa Diyos, parang okay lang ang buhay. Pero nung lumalapit tayo sa Kanya, parang doon nagsisimula ang problema. Parang dumadami ang pagsubok, dumadami ang laban, dumadami ang hirap. At minsan naiisip natin, mali ba ang ginawa kong paglapit sa Diyos? Pinaparusahan ba ako? Bakit parang mas mahirap kapag tama na ang ginagawa ko? Kung nararanasan mo ito, hindi ka nag-iisa. At higit sa lahat, hindi ka pinaparusahan ng Diyos. Tandaan natin na ang paglapit sa Diyos ay hindi garantiya ng madaling buhay. Maraming maling akala na kapag kay Lord ka, wala ka ng problema. Pero hindi ito ang sinasabi ng Biblia. John chapter 16 verse 33, sa mundong ito ay magkakaroon kayo ng kapighatian. Hindi sinabing baka magkaroon kayo, kundi magkakaroon kayo. So ang tanong, bakit parang mas humihirap? Alam nyo kung bakit? Dahil lumilipat ka na ng direksyon. Dati, sumasabay ka sa agos ng mundo. Ngayon, laban ka na sa agos. At kapag lumalaban ka sa agos, mas nararamdaman mo yung pressure. Efesos chapter 6 verse 12, hindi laban sa laman at dugo ang ating pakikibaka. Ibig sabihin, may laban na hindi nakikita. May opposition kapag lumalapit ka sa Diyos. Ang pagsubok ay hindi laging parusa. Minsan, ito ay proseso at dahil doon, hinuhubog tayo ng Diyos. Santiago chapter 1 verse 3, ang pagsubok ng inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Sa Biblia, ang mga taong malapit sa Diyos ay dumaan din sa matinding pagsubok. Si Job, matuwid pero dumaan sa matinding paghihirap. Si Joseph, sinunod ang Diyos pero ipinagbili at ikinulong. Si Pablo, lingkod ng Diyos pero binugbog, ikinulong at inusig. At higit sa lahat, si Jesus mismo, ang pinakamalapit sa Diyos, siya ang pinakamaraming pinagdaanan. Para mas malinaw po ganito, isipin mo ang ginto. Para maging purong ginto, kailangan itong ilagay sa apoy. Habang nasa apoy, umiinit, nasasaktan, natutunaw. Pero ang resulta, mas dalisay, mas mahalaga, mas matibay. Ganon din ang buhay natin. Ang apoy ng pagsubok ay hindi para sirain ka, kundi para linisin ka. Ang problema ng tao, gusto natin ng Diyos pero ayaw natin ng proseso. Gusto natin ng blessing, breakthrough, growth, pero ayaw natin ng pain, waiting at testing. Tandaan natin na hindi mo pwedeng paghiwalayin ang dalawa. Isaiah chapter 43 verse 2, kapag ikaw ay dadaan sa tubig, ako ay sasa iyo. Pansinin nyo, hindi sinabing hindi ka dadaan, kundi sasa iyo ako habang dumadaan ka. Ang pagsubok ay nagtatama ng puso, nagpapalalim ng pananampalataya at nagpapalapit sa Diyos. Minsan, sa gitna ng problema, doon ka mas napapalapit sa Kanya. Kaya, huwag mong sukatin ang pagmamahal ng Diyos sa sitwasyon mo. Minsan, iniisip natin, kung mahal ako ng Diyos, bakit ganito? Pero, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi sinusukat sa ginhawa. Sinusukat ito sa krus at doon, nagawa niya ang lahat para sa'yo. Kaya, kung ikaw ay nasa pagsubok ngayon, huwag kang umatras, huwag kang bumitaw, huwag kang mawala ng pag-asa dahil maaaring hindi ka pinaparusahan, kundi hinuhubog ka lang niya. Romans chapter 8 verse 28, ang lahat ng bagay ay nagtutulungan para sa ikabubuti. Hindi lahat ay mabuti, pero kayang gawing mabuti ng Diyos ang lahat. Kaya kung pakiramdam mo ngayon mas humirap ang buhay mo, mas dumami ang laban, mas naging mabigat ang sitwasyon, gusto kong malaman mo ito, hindi ka pababa, ikaw ay hinuhubog, hindi ka iniwan, ikaw ay sinasamahan, hindi ka pinaparusahan, ikaw ay inihahanda dahil ang Diyos, hindi lang siya Diyos ng ginhawa, siya ay Diyos na gumagawa ng matibay na tao sa gitna ng apoy. So ngayon, alam mo na